Aking asawa ay nag-imbita sa akin sa isang napakahalagang hapunan para sa negosyo kasama ang isang posibleng kasosyo mula sa Hapon. Tumingin siya sa akin na para bang nag-aanyaya at nagbibigay na rin ng utos. Mumiti ako, tumango, at ginawa ko na lang ang papel ng isang maayos na asawa na sumasama at hindi nakakasagabal. Napakatagal ko nang ginagawa ang papel na iyon, kaya hindi ko na kailangan pang mag-ensayo. Ang hindi niya alam, ang walang sinuman sa aming buhay ang nakakaalam, ay naiintindihan ko ang bawat salitang sinasabi sa wikang Hapon. At nang marinig ko ang sinabi niya sa kliyente tungkol sa akin, nang marinig ko kung paano niya ako inilaawan ng halos klinikal na lamig sa isang wikang akala niya ay hindi ko naunawaan. Lahat ay tuluyan ng nagbago. Ngunit simulan natin sa simula, dahil walang nangyari noong gabing iyon ng walang dahilan. Lahat ay resulta ng maraming taon na maliliit na pagpaparaya, pananahimik, at mga desisyong ipinaubaya ko na lang sa iba. Bago magpatuloy, kung gusto mo ang ganitong uri ng tunay na kwentong puno ng matinding damdamin at mahihirap na desisyon, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, at magkomento kung naramdaman mo na ang pagiging invisible sa sarili mong relasyon. Malaki ang tulong niyan sa akin para patuloy akong makapagbahagi ng mga kwentong tulad nito sa iyo. Ang pangalan ko ay Carlo at sa loob ng 12 taon ay akala ko maayos ang aming kasal. Hindi perpekto, ngunit sapat na para hindi gaanong kwestiyunin. Nagtatrabaho ako bilang senior manager sa isang napakaprestihiyosong kumpanya ng teknolohiya. Ang uri ng trabahong hindi maipaliwanag sa isang pangungusap lang sa mga pagtitipon ng pamilya at sinasabi na lang ng lahat na maganda ang lagay niya. Si Danica, aking asawa, ay marketing coordinator sa isang mas maliit ngunit medyo dinamikong kumpanya. Walang kaakit-akit kung titingnan mula sa labas, ngunit gusto niya ang pakiramdam na palaging may ginagawa, na may mga kampanya, kaganapan, paglulunsad. Nakita kami sa isang komportableng townhome sa isang subdibisyon sa labas ng lungsod, na may palaging maayos na mga halaman at mga kapitbahay na magalang na bumabati, nang hindi naman nagiging totoong magkaibigan. Nagbabakasyon kami minsan sa isang taon, halos palagi sa mga lugar na maganda sa litrato, at mula sa labas ay tila may maayos kaming buhay. Ang hindi nakikita ng sinuman ay ang maliliit, at halos hindi nakikitang mga lamat na unti-unting lumalabas sa ilalim ng makinis na ibabaw na iyon. Nang ikasal kami, iba si Danica. O marahil iba ang tingin ko sa kanya, hindi ko alam. Naalala ko ang mga unang gabi sa aming maliit na inuupahang apartment bago ang townhome, nang kumakain kami ng murang pasta sa iba't ibang plato at nakaupo siya sa sahig na nakakrus ang mga binti, upang pakinggan akong magsalita tungkol sa aking mga proyekto. Noon, tila interesado siya sa lahat. Ang mga teknikal na desisyon na walang sinuman sa labas ng aking mundo ang nakakaintindi, ang mga biro sa opisina, ang aking mga takot na hindi ako maging sapat. Siya naman ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga ideya para sa mga kampanya, kung paano siya magiging direktor ng marketing balang araw, kung paano siya hindi ipinanganak upang maging isa lamang. Tinitingnan ko siya at tunay na naniniwala ako na magkasama kaming usad. Bawat isa ay sisikat sa sariling larangan na magtutulungan. Mahirap kami sa material na bagay, ngunit mayaman sa mga inaasahan. Gayunpaman, sa isang punto, nagsimulang magbago ang mga bagay. Hindi ko matukoy kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Dahil hindi ito lindol, kundi isang mabagal na pagguho. Marahil ay namapromote ako mga 3 taon na ang nakakaraan, o marahil mas maaga pa, nang unti-unti kong iuwi ang mas maraming pagod at mas kaunting presensya. Marahil ay nang makilala niya ang mas maraming kawili-wiling tao. Literal na salita niya sa mga kumperensya at kaganapan. Ang nangyari ay, halos hindi ko namalayan, namuhay ako sa isang kasal na iba sa akala ko na mayroon ako. Si Danica ay nagsimulang maging mas irritable, mas kritikal. Laging inihahambing ang aming buhay sa buhay ng ibang mag-asawa na, ayon sa kanya, ay mas naglalakbay, mas lumalabas, mas gumagawa ng malalaking bagay. Nagtatrabaho ako hanggang gabi, naglalakbay para sa mga komperensya, nakadikit sa mga email at video call, at pagdating ko sa bahay ay nakita ko siyang nakadikit sa telepono. Nagbabrowse sa social media na bahagyang nakakunot ang noo o masyadong abala sa sarili niyang mundo para pag-usapan ang anumang bagay na hindi obligasyon. Ang aming mga pag-uusap ay naging mga transaksyon. Nababayaran mo ba ang utang sa bahay? Huwag mong kalimutan na sa Sabado ay may hapunan tayo kasama ang mga Ramirez. Maari mo bang dalhin ang kotse sa shop? Wala akong oras. Minsan-minsan, sinubukan kong magsimula ng ibang paksa, magsalita tungkol sa kung ano ang nararamdaman ko, kung gaano ako nakadiskonekta. Ngunit ang mga sagot ay karaniwang mabilis, praktikal. Sabik na bumalik sa daloy ng mga notifikasyon sa telepono o sa email sa trabaho. May mga araw na pakiramdam ko ay nakikipag-usap ako sa isang amo, hindi sa aking asawa. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na normal lang iyon.
na ganoon ang buhay mag-asawa pagkatapos ng isang dekada. Na ang pagmamahal ay kumukupas, ang rutina ay namamayani at kailangan mo lang itong paganahin. Na ang totoong buhay ay hindi tulad ng mga pelikula o mga kwentong isinasalaysay ng mga tao sa social media. Sinugpo ko ang pakiramdam ng kalungkutan na pumuslit sa tahimik na mga gabi, habang nagre-review ako ng mga email sa aking opisina at siya naman ay nananatili sa sala. Nanonood ng mga palabas sa telebisyon na hindi ko interesado. Nag-iisang tumatawa sa mga komento na hindi ko na naiintindihan dahil hindi ko sinusundan ang mga nilalamang iyon. Sa loob ng mahabang panahon, naisip ko na ang kawalan na iyon ay bahagi ng presyo ng isang matatag na buhay at ang tanging magagawa ko ay masanay dito na parang nasasanay sa patuloy na tunog mula sa isang lumang makina. Nakakainis. Ngunit palaging bukas. Naalala ko ang isang partikular na gabi. Isa sa mga iyon na ngayon ay malinaw kong nakikita bilang isang maagang babala. Naghapunan kami kasama ang isa pang mag-asawa. Mga kasamahan niya sa trabaho. Siya ay malikhain. Siya naman ay nagtatrabaho sa mga kaganapan. Ang buong gabi ay umiikot sa mga kampanya, influencers, budget, mahihirap na kliyente. Sa isang punto, tinanong niya ako, "At ikaw, Carlo, ano ba talaga ang trabaho mo?" Nagbukas ako ng bibig upang ipaliwanag sa pinakasimpleng paraan kung ano ang ginagawa ko sa kumpanya. Ngunit naunahan ako ni Danica. Si Carlo ay senior manager sa isang malaking kumpanya. Siya ang nag-asikaso ng mga sistema, numero, server, yung mga teknikal na bagay na yan. Sabi niya habang ikinukumpas ang kamay na para bang nagtataboy ng isang maliit na detalye. Mahusay siya sa trabaho niya, napakatatag. Lagi kong sinasabi na siya ang aking sandigan. Lahat ay ngumiti, magandang pakinggan. Ngunit sa loob ay nakaramdam ako ng kakaibang kirot. Hindi ang sinabi niya, kundi paano na parang ang aking karera ay isang bagay na patag, nakakainip, kapakipakinabang lamang bilang pundasyon upang siya ay makapagbuo ng isang bagay na mas kapansin-pansin. Ito ay isang panandaliang pakiramdam, isang bagay na mabilis kong binaliwala. Sinasabi sa sarili ko na masyado akong sensitibo. Sa paglipas ng panahon, ang parehong kakiramdam na iyon ay lalong naging mahirap baliwalain. Mga 18 buwan na ang nakalipas. May nakita akong ganap na nagbabago sa aking direksyon. Bagaman noong panahong iyon ay wala akong ideya kung gaano kalaki. Nagbabrowse ako sa aking mobile. Sa isang gabing hindi ako makatulog sa isang airport hotel pagkatapos ng isang flight. Ito ay isa sa mga walang katawang silid na may pare-parehong karpet sa iba't ibang lungsod kung saan ang katahimikan ay tila hungkag. Nag-isa akong kumain, nanonood ng balita sa telebisyon nang hindi man lang nakikita, at pagkatapos ay humiga ng hindi pa inaantok. Sa pagitan ng mga email sa trabaho at mga ad ay lumabas ang isang libreng pagsubok para sa isang API sa pag-aaral ng wika. Ang tampok na kurso ay Japanese, at bigla, na parang may nagbukas ng ilaw sa isang nakalimutang silid, naalala ko ang isang bahagi ng aking sarili na matagal nang nakabaon. Sa universidad, kumuha ko ng isang semestre ng Japanese noong ibang tao pa ako, na may ibang mga pangarap at mas kaunting takot na mag-aksaya ng oras sa mga hindi praktikal na bagay. Nahilig ako sa pagsusulat, sa kakaibang lohika, sa paraan kung paano naglalaman ang ilang salita ng mga nuance na wala sa Espanyol. Gusto ko ang pakiramdam ng pagtingin sa mundo mula sa ibang anggulo. Ngunit pagkatapos ay dumating ang seryosong trabaho, ang mga bayarin, ang kasal, ang ideya ng pagiging responsible. At ang pangarap na iyon ay natapos na naisimpan sa drawer ng pag-iisip bilang maganda ngunit walang silbing interes. Noong gabing iyon, nakahiga sa kama ng hotel, habang umiikot ang air conditioning at may makapal na kalungkutan na nakakapit sa dibdib. Dina-download ko ang application dahil sa kuryosidad, para lang makita kung may naalala pa ako. Marami pa pala akong naalala kaysa sa akala ko. Bumalik ang hiragana halos kusa, na para matiyaga itong naghihintay sa isang sulok ng aking alaala. Pagkatapos ang katakana, pagkatapos ang mga nakakatuwang salita, mga maikling pangungusap na nagbatawa sa akin ilang taon na ang nakalipas. Sa loob ng ilang linggo ay nakahiligan ko na ito. Bawat hapon pagkatapos ng trabaho, sa halip na mag-overtime ng walang kabuluhan, para lang maiwasang umuwi sa isang shared silence. Umuwi ako, kumain ng mabilis, at nagkulong sa aking opisina na may headset, ginagawa ang mga aralin na parang isang disiplinadong teenager. Nag-subscribe ako sa isang podcast para sa mga estudyante. Nagsimula akong manood ng mga Japanese drama na may subtitle at pagkatapos ay wala na. Nag-download ako ng diksyonaryo, bumili ng ilang libro online. Lumipas ang oras nang hindi ko namamalayan. Hindi ko sinabi kay Danica, hindi dahil nagtatago ako ng krimen, kundi dahil natuto na akong hindi magbahagi ng mga bagay na tatawanan niya o babaliwalain. 3 taon na ang nakalipas. Halimbawa, binanggit ko na gusto kong kumuha ng kurso sa pagkakarpentero bilang libangan.
isang bagay na gamit ang kamay para makapagpahinga mula sa screen, para maramdaman na may ginagawa akong nahahawakan. Nag-almusal kami, nakatingin siya sa cellphone niya, at ako naman ay nagbabasa ng balita. At bigla akong nagsabi, nakakita ako ng carpentry workshop malapit sa trabaho. Iniisip kong mag-enroll ng ilang hapon sa isang linggo. Tumingala siya, hindi galit, kundi may halong pagtataka at katuwaan. Carlo, sapat na ang opisina at mga pulong mo. Ngayon gusto mo nang maging artesano. Tumawa siya. Huwag kang mag-exaggerate. Bukod pa rito, kailan mo babalak gawin yan? Huminto roon ang usapan. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ito dahil sa pangangailangang pinansyal, kundi dahil sa gusto ko lang. Ngunit ito ay nahatulan na bilang isang katawa-tawang kapritso. Pagkatapos niyan, natuto akong itago ang aking mga interes. Mas madali kaysa sa kailangang ipagtanggol ang mga ito ng paulit-ulit, at sa huli, ay maramdaman na ako ay parang bata. Kaya ang hapon ay naging sikreto ko, ang aking pribadong mundo, at lumabas na mahusay ako. Talagang mahusay. Nagpraktis ako araw-araw, minsan 2 o 3 oras, na parang isang adik sa isang bagay na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay nagparamdam sa akin na buhay ako. Nagsimula ako sa mga pribadong online teacher. Sa unang pagkakataon na nag-click ako sa video call at nakita ang isang Japanese teacher sa kabilang panig, nakangiti, bumabati sa akin sa isang wika na hinahangad ko nang hindi ko alam. Nakaramdam ako ng halong hiya at kagalakan. Konnichiwa, Karuro-san, sabi niya, at ang tunog ng pangalan ko sa Japanese ay tila mahiwaga para sa akin. Nagkamali ako, marami. Nagulo ako sa mga particle, nalito sa mga tensyon ng pandiwa. Naghalo-halo ang bokabularyo. Ngunit ang bawat maliit na pagunlad ay isang personal na tagumpay. Sumali ako sa mga study group, sa mga forum kung saan nagbabahagi ang mga tao ng mga trick, libro, panloob na biro. Nagsimula akong magbasa ng mga simpleng nobela para sa mga Japanese teenager. Sa simula ay parang bundok, pagkatapos ay isang mahirap na ahon. Sa huli ay isang mapanghamong lakad, ngunit posible. Pagkatapos ng isang taon, naiintindihan ko na ang mga pag-uusap sa Japanese ng medyo maayos. Hindi perpekto, syempre, ngunit sapat na para masundan ang mga simpleng pelikula, maunawaan ang mga intermediate na podcast, at makipag-usap ng disente sa aking mga guro. Pakiramdam ko ay nababawi ko ang isang bahagi ng aking sarili na nailibing sa ilalim ng mga patong ng responsibilidad at kasiyahan. Bawat bagong salita na natutunan ko, bawat istrukturang gramatikal na napagkadalubhasaan ko, ay isang tahimik na patunay na kaya ko pa ring lumago. Na ako pa rin ay isang tao bukod sa tagapagbigay sweldo o asawa ni Danica. Ito ay parang pagbubukas ng bintana sa isang bahay na akala ko ay nakasara na sa loob ng maraming taon at sa unang pagkakataon ay pinapasok ang sariwang hangin, isang hangin na mayroon ding ibang alpabeto. Habang lumalawak ang aking panloob na mundo, lalong lumiliit ang aking pang-araw-araw na buhay. Lalo pang naging abala si Danica sa kanyang trabaho, mga kontak, mga estratehikong hapunan. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa networking na parang isang pangalawang relihiyon. Puno ng mga kaganapan ang aming mga katapusan ng linggo na pinupuntahan ko ng mas dahil sa obligasyon kaysa sa gusto. Nagpapanggap na interesado sa mga pag-uusap tungkol sa mga kliyente na hindi ko kilala at mga tatak na hindi ko pinapahalagahan. Siya naman, tila bumibida sa ganoong kapaligiran at habang masya'y bumibida sa labas, mas kaunti ang dalang liwanag niya sa bahay. Isang gabi, sa huling bahagi ng Setyembre, umuwi ako na mas maaga kaysa karaniwan. Nakalabas ako sa isang pulong na tila walang katapusan. Ginamit kong dahilan ang isang ulat na dapat kong repasuhin sa bahay. Hinubad ko ang aking jacket, inilagay ang mga susi sa lalagyan sa pasukan at pumasok sa kusina na handang maghanda ng mabilis na hapunan. Kumuha ako ng plato nang pumasok si Danica, halos kasunod ko, na may enerhiya na hindi ko nakita sa kanya sa loob ng ilang buwan, na may kisla sa mga mata na dati inilalaan niya para sa aming magandang balita. Carlo, may magandang balita ako. Sabi niya habang inilalapag ang bag sa mesa ng dahan-dahan. Malapit na tayong magkaroon ng alyansa sa isang Japanese tech company. Malaki ang may tutulong nito sa atin. Ang CEO ay darating sa susunod na linggo at hiniling sa akin ng aking boss na dalhin siya sa hapunan sa isang eksklusibong Japanese restaurant. Kailangan mo akong sumama sa isang business dinner. Tanong ko habang binubuksan ang ref. Mas sakilos kaysa sa gutom. Partikular na tinanong ni Ginoong Tanaka kung kasal ako. Kultura ng negosyo ng Hapon. Dagdag niya na parang nagtuturo. Gusto nilang malaman na matatag ka. Nakafocus sa pamilya. Magandang imahe. Kumuha siya ng isang bote ng tubig, uminom ng mahaba, at idinagdag, habang naglalakad sa kusina na parang nag-insayo ng eksena. Kailangan mo lang maging maayos ang suot, ngumiti, maging magalang. Alam mo na,
Yung karaniwan. Mayroon sa paraan ng kanyang pagsasabi ng karaniwan ang tumusok sa loob ko. Parang isang manipis na karayom na hindi nakakamatay, ngunit nakakainis. Tinaboy ko ito sa pamamagitan ng ugali ng isang taong sanay nang balewalain ang mga tusok na iyon sa loob ng maraming taon. Siyempre, kailan yan? Sa Huwebes sa 7 ng gabi, isuot mo yung dark blue suit. Yung may puting kamisa, konserbatibo pero elegante. At sa wakas ay tumingin sa akin si Carlo ng diretso. Sinusuri ako. Si Tanaka ay hindi masyadong marunong mag-Ingles. Ako ang halos sasagot sa lahat ng pag-uusap sa Japanese. Marahil ay may inip ka ng kaunti. Ngunit mag-relax ka lang. Umorder ka ng makakain at ngumiti. Okay. Bumilis ang tibok ng puso ko sa paraan na hindi niya mabibigyang kahulugan. Nagsasalita ka ng Japanese. Tanong ko, sinisikap na gawing kaswal ang tanong. Natutunan ko ito sa pagtatrabaho sa aming opisina sa Tokyo sa mga taong ito. Sagot niya na may pagmamalaki, habang iniaayos ang kanyang balikat. Ngayon, kaya ko na ang sarili ko. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ako kinukonsidera para sa isang mahalagang promosyon. Walang masyadong tao sa aking lugar na kayang makipagnegosasyon sa Japanese. Hindi siya nagtanong kung nagsasalita ako. At hindi man lang sumagi sa isip niya na baka mayroon akong interes o kaalaman. Bakit niya gagawin? Sa isip niya, ako ang abogadong busi na gumagamit lang ng Ingles at numero. Ang asawang lilitaw sa litrato para magpakita ng estabilidad. Muli akong tumingin sa loob ng ref. Ang aking isip ay nasa ibang lugar na. Tunog maganda, mahal. Naroon ako. Nang umalis siya sa kusina, nanatili ako sa tabi ng counter. Nabukas pa rin ang pinto ng ref at ang lamig ng hangin ay tumatama sa aking mukha. Isang pagkakataon ang biglaang dumating sa akin. Isang pagkakataon upang marinig ang isang pag-uusap na itinuturing ni Danica na pribado, upang marinig kung paano siya talaga nagsasalita, kung paano niya inilalahad ang kanyang sarili, kung paano niya inilahawan ang aming buhay ng akala niya ay hindi ko naiintindihan. Isang bahagi ko ang nakaramdam ng dumi sa pag-iisip pa lamang na samantalahin ito. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahagi na lalong nakaramdam ng pagiging invisible sa sarili niyang kasal, ang natutong manahimik. Gusto niyang malaman. Kailangan kong malaman kung sino ako sa kanyang kwento kapag wala ako o kapag. Tulad ngayon, nakaupo lang ako sa tabi na parang bingi. Ang linggong iyon ay naging walang katapusan. Sa araw ay nagtatrabaho ako, dumadalo sa mga pulong, sumasagot sa mga email tulad ng dati. Ngunit sa sandaling may libreng oras, kukunin ko ang aking mobil at rerepasuhin ang bokabularyo ng negosyong Hapons, mga magalang na ekspresyon, mga formula ng paghingi ng tawad, ng pasasalamat. Magpapraktis ako ng mga komplikadong istruktura sa isip habang naghihintay ng elevator o habang bumabagsak ang kape sa makina. Sa bahay, nagkukulong ako sa opisina na may dahilan na kailangan kong tapusin ang mga ulat. Ngunit sa totoo lang ay nakikinig ako ng mga podcast na negosyo sa Japanese. Binibigyang pansin ang mga kasabihang iyon na maaring lumabas sa pag-uusap. Hindi ko alam kung ano eksakto ang inaasahan kong marinig. Marahil ay walang mahalaga, marahil ay mga banal na komento lang. Marahil ay nag-exaggerate ako. Nagiging paranoid, naghahanap ng problema kung saan wala. Gayunpaman, mayroong isang bagay sa loob ko, ang intuisyon na natutunan mong patahimikin. Ngunit hindi lubos na namamatay, na nagpilit na ang hapunan na iyon ay magpapakita sa akin ng isang bagay na ayaw kong makita. Ngunit hindi ko na kayang balewalain. Dumating ang Huwebes. Bumangon ako bago pa tumunog ang alarm. Habang mahimbing na natutulog si Danica, tiningnan ko ang kanyang mukha sa unan. Bahagyang nakanganga ang bibig, relax ang noo. Siya ang parehong babae na nakasama kong tumawa sa maliit na apartment na iyon. Ang parehong humalik sa akin nang may pagkasabik ng ibigay sa kanya ang kanyang unang promosyon. Ngunit gayunpaman, isa siyang iba. Hindi ko alam kung kailan nangyari ang metamorphosis. Ngunit naroon ang resulta. Naligo ako, nag-ahit ng halos mekanikal. Isinuot ang dark blue suit na hiniling niya. Ipinares ito sa pinakintab na sapatos at isang simpleng relo. Tumingin ako sa salamin at nakita ko eksakto ang gusto ni Danica na makita ni Ginoong Tanaka. Isang presentableng asawa na hindi magpapahiya sa kanya sa harap ng isang mahalagang kliyente. Isang taong nagpapahiwatig ng katatagan at tagumpay. Isang bihis na pangalawang karakter. Ang restauran ay nasa isang mamahaling bahagi ng sentro, sa isang gusali ng salamin at asero na may portero sa pasukan. Ito ay moderno at napakamahal. Isa sa mga lugar na may listahan ng naghihintay ng buwan, kung saan ang mga ilaw ay dim. Ang mga mesa ay sapat na hiwalay upang ang diskresyon ay magmukhang isa pang luho, at ang musikang nasa background ay napakagaan na halos hindi mo napapansin. Nakuha ni Danica ang reservation sa pamamagitan ng isang kontak sa kumpanya. Naglakad siya ng may kumpiyansa sa pasilyo na para bang doon siya nabibilang.
Dumating kami ng 15 minuto ng maaga. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa kamera ng mobil. Nag-retouch ng make-up. Inayos ang jacket na perpekto na ang tiklop, at bumulong ng hindi inaalis ang tingin sa kanyang refleksyon. Tandaan mo, maging kaaya-aya ka. Huwag kang makialam sa bahagi ng negosyo. Kung kausapin ka ni Ginoong Tanaka sa Ingles, sumagot ka ng maikli. Kailangan naming mag-focus siya sa alyansa, hindi sa mga kwento. Tumango ako. Nilunok ang mapait na lasa na umaakyat sa aking bibig. Ang pamilyar na lasa ng mga pagkakataong ang aking papel ay limitado sa hindi pagiging hadlang. Nakaupo na si Ginoong Tanaka nang dumating kami. Isang lalaki na nasa edad 50s. May suot na salamin na pilak ang frame at may maayos na suit. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa nang may katahimikan na nagbigay ng respeto. Nang makita niya kami, agad siyang tumayo. Bahagyang yumuko si Danica. Ginaya ko siya. Naalala ang mga aralin sa Japanese etiquette. Nagpalitan sila ng pagbati sa formal at magalang na Japanese, na may mga formula na paulit-ulit kong binibigkas sa harap ng screen ng komputer. Narinig ko ang bawat salita. Nakaramdam ng kakaibang halo ng lihim na pagmamalaki at kaba. Ngumiti ako na tila medyo nalilito at umupo sa silya na itinuro ni Danica sa akin na parabang ako ay isa lang bisita sa kanyang maingat na inihandang eksena. Nagsimula ang pag-uusap sa Ingles. Mga mababaw na pagbati, mga komento tungkol sa restauran, hotel, lungsod, mga tanong kung ito ba ang unang pagkakataon na tumatanggap kami ng mga internasyonal na kasosyo. Medyo mahusay ang Ingles ni Ginoong Tanaka. Mas mahusay kaysa sa ipinahiwatig ni Danica, bahagyang may accent lamang. Nagambag lang ako ng sapat. Sumasagot kapag tiningnan ako. Nagbibiro ng bahagya kapag tila angkop. Ngumiti si Tanaka ng ilang beses sa kanyang nakasanayang mahinahon na ngiti ng isang taong nananatili sa propesyonal na mode. Samantala, ginabayan ni Danica ang pag-uusap na parang isang kumpiyansang konduktor ng orkestra. Nang dumating ang mga menu na may kaligrapya ng Hapon at mga diskretong pagsasalin, natural silang lumipat sa Hapon. Halos hindi mahahalata. Isang pangungusap sa Ingles, kalahati sa Hapon, at pagkatapos ay ang lahat ay nasa Hapon na. Ang husay ni Danica ay maganda, bagamat ako, bilang isang sanay na tagapakinig, ay nakakita ng mga pagkakamali at pag-aalinlangan na binayaran niya ng kumpiyansa. Nakangiti. Ginagamit ang tono at wika ng katawan upang takpan ang mga pagkakamali. Pinag-usapan nila ang mga pagdataya ng negosyo, mga estratehiya ng pagpapalawak, mga detalye ng marketing at posisyon. Hindi ko lahat naintindihan, ngunit sapat na para masundan ang pangkalahatang takbo. Nanatili akong tahimik, umiinom ng tubig, paminsan-minsan ay ngumingiti kapag tinitingnan kami. Ginagampanan ang papel ko bilang isang walang malay na kasama. Sa loob, gayunpaman, ako ay alerto na parang hayop sa gubat. Pagkatapos, bahagyang lumingon sa akin si Ginoong Tanaka at nagsabi ng isang bagay sa Japanese na malinaw kong naintindihan. Isang magalang na tanong tungkol sa kung ano ang trabaho ko, kung nagtatrabaho rin ako sa teknolohiya at sa anong larangan. Nakamit kong buksan ang aking bibig upang sumagot, nakaramdam ng isang kirot ng tukso na ibunyag ang aking sikreto. Ngunit sumagot si Danica para sa akin bago pa man ako makahinga. Sa hapon, sinabi niya na si Carlo ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ng teknolohiya. Ngunit sa isang medyo karaniwang posisyon. Hindi siya isa sa mga gumagawa ng mahahalagang desisyon. Siya ay isang napakabait na tao, napakatatag, ngunit kontento na sa kaunti. Gusto niya ng mga ligtas na bagay. Ako ang naglalakas loob, ang nagtutulak. Pinanatili ko ang aking mukha na walang emosyon. Ang ngiti ay magalang, ngunit sa loob, may isang bagay na marahas na nangiwi. Isang medyo karaniwang posisyon. Ilang taon ko nang pinamunuan ang mga koponan. Tinatapos ang mga komplikadong proyekto, hinahawakan ang mga budget na hindi man lang niya tinanong, at ngayon ay binawasan niya ang lahat ng iyon sa isang taong kontento na sa kaunti. Na parang ako ay isang mediocre na empleyado na may magandang ugali. Magalang na tumango si Tanaka. Nagkomento tungkol sa kahalagahan ng matatag na tao sa anumang organisasyon at hindi na nagtanong pa. Dinala ko ang baso ng tubig sa aking labi, upang may magawa ako sa aking mga kamay. Nagpatuloy ang hapunan. Dumating ang iba't ibang putahe. Lahat ay inihanda ng walang bahid, maliliit na tumpok ng kulay at tekstura. Bawat isa ay halos isang gawa ng sining. Dahan-dahan akong kumain, mas dahil sa ugali kaysa sa gana, at nakikinig, totoong nakikinig. Iba si Danica sa Japanese, mas agresibo, mas mayabang. Nag-e-exaggerate siya sa kanyang papel sa ilang tagumpay. Inaangkin niya ang mga ideya na malinaw na nagmula sa kanyang koponan. Ipinipinta niya ang kanyang sarili bilang ang strategic mind sa likod ng halos lahat. Hindi ito isang tuwirang kasinungalingan, ngunit isa itong pinalaking bersyon ng babaeng kilala ko.
Narinig ko siyang sinabi na siya ang nagligtas ng isang buong kampanya sa isang henyong ideya lamang. Gayong nakita ko siyang umiiyak sa sopa dahil walang gumagana hanggang sa nagmungkahi ng pagbabago ang isang kasamahan na nag-ayos ng lahat. Ngayon, ang kasamahan na iyon ay isang detalye na nabura sa kanyang kwento. Pagkatapos, nagbago ang tono ng pag-uusap. Binanggit ni Ginoong Tanaka ang balanse sa pagitan ng trabaho at buhay personal, ang kahalagahan ng suporta ng pamilya sa mga demanding na karera. Nagbigay siya ng pagtukoy sa kanyang sariling asawa at kung paano siya nito sinamahan sa loob ng maraming taon at nagtanong ng diretso kung paano pinangangasiwaan ni Danica ang presyon sa bahay. Bumulala siya ng tawa na nagpatindig ng balahibo ko, isang tawa na mas sinikal kaysa nakakatawa. Sa totoo lang, sabi niya sa Japanese, ang asawa ko ay hindi gaanong nakakaintindi ng tunay na ambisyon. Magaling siyang magtrabaho, pero kulang siya sa pananaw. Ako ang nag-asikaso ng lahat ng mahahalagang desisyon, ng pananalapi, ng pagpaplano ng aming kinabukasan. Si Carlo ay mas isang taong sumusunod lang sa agos. Kapakipakinabang siya bilang imahe ng estabilidad. Nagbibigay siya ng impresyon ng seryosong pamilya, ng responsableng asawa. Para sa akin, maganda yan. Para hindi ko kailangang mag-alala sa isang asawa na gustong masyadong bumida o makipagkumpetensya sa akin. Napahigpit ko ang baso ng tubig na akala ko ay mababasag ko ito. Naramdaman ko ang init na umaakyat mula sa tiyan patungo sa aking mukha. Ngunit ang pagsasanay ng mga taon ng pagiging tahimik, ang hindi gumagawa ng eksena, ay nagpanatili sa akin sa aking lugar. Gumawa si Tanaka ng neutral na tunog, isang uri na magalang na, naiintindihan ko. Tiningnan ko ang kanyang mukha at nakita ko ang isang kislap ng isang bagay. Marahil ay pagkabahala, marahil ay pagdanggi, ngunit hindi niya siya kinompronta. Sa halip, binago niya ang paksa at tinanong si Danica tungkol sa kanyang pamatagalang layunin, kung saan niya nakikita ang kanyang sarili sa 5 o 10 taon. Naglalayon ako para sa isang managerial position sa loob ng 5 taon. Patuloy ni Danica sa Japanese nang may parehong pinalaking kumpiyansa. Maingat akong nagpoposisyon, nagtatayo ng tamang relasyon, hindi pa alam ng asawa ko, pero matagal na akong naglilipat ng ilang asset. Nagbubukas ng mga account sa ibang bansa, simpleng matalinong pagpaplano ng pananalapi. Kung kailangan ng aking kaera ng paglipat o malalaking pagbabago, kailangan ko ng flexibility para mabilis akong makakilos, nang hindi nakatali sa mga joint account o sa kanyang opinyon sa lahat ng bagay. Naramdaman kong umakyat ang dugo ko sa mukha, mga account sa ibang bansa, paglilipat ng pera, nang hindi man lang sinasabi sa akin. Hindi na ito matalinong pagpaplano, kundi paghahanda sa isang kinabukasan na wala akong access sa lahat ng akala kong amin. Ngunit hindi pa siya tapos. Tinanong ni Ginoong Tanaka ang isang bagay tungkol sa stress ng posisyon. Kung mayroon siyang paraan upang harapin ito. Kung mayroon siyang mga libangan o aktibidad na tumutulong sa kanya na mag-relax. Ang tawa ni Danica ngayon ay tuwirang nakakainis. Mayroon akong mga panlabas na outlet, sabi niya. Mayroong isang tao sa trabaho, si Paolo. Siya ay mula sa departamento ng pinansya. 6 na buwan na kaming nagkikita. Hindi may hinala ang asawa ko. Sa totoo lang, malaking tulong siya sa akin. Naiintindihan ni Paolo ang aking mga ambisyon. Alam niya kung paano gumagana ang laro. Pinag-usapan namin ang mga estratehiya, gumagawa kami ng mga plano. Napakasarap magpahinga pagkatapos umuwi at makita ang isang taong masaya sa kanyang routine. Nag-iisip lamang tungkol sa kanyang trabaho at mga simpleng bagay tulad ng anong laro ang nasa TV. Ganap akong nanatiling hindi gumagalaw. Kung may huminto sa oras sa sandaling iyon, makikita akong naging estatwa. Pakiramdam ko ay matigas ang aking mukha, na para bang hiniakin, habang sa loob ay may bumabagsak ng tahimik. Isang affair, mga account sa ibang bansa, minamaliit ang aking karera. Ipinipinta ko bilang isang taong walang ambisyon, bilang isang accessory na nagbibigay ng magandang imahe. 12 taon ng kasal, at ganoon siya nagsasalita tungkol sa akin nang akala niya, ay hindi ko siya naiintindihan. Malinaw na hindi na komportable si Ginoong Tanaka ngayon. Nakikita ko ito sa paraan ng kanyang paggalaw sa silya, sa kung paano niya idinidirekta ang pag-uusap sa mga neutral na paksa, sa bahagyang tensyon ng kanyang panga. Masyado siyang magalang upang direktang kumprontahin si Danica. Ngunit ang kanyang mga sagot ay naging mas maikli, mas malamig. Halos hindi ko natikman ang mga huling putahe. Ang mga lasa na sa ibang pagkakataon ay tila masarap at interesante ay ngayon ay dumarating sa isang bibig na hindi na makakilala ng anuman. Sa wakas ay natapos ang hapunan. Nagpaalam kami sa lobby ng restauran sa ilalim ng masyadong puting ilaw. Bahagyang yumuko si Ginoong Tanaka sa akin at nagsabi sa maingat na Ingles. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Carlo. Nais ko ang lahat ng pinakamabuti sa iyo. Mayroong lambing sa kanyang mga mata na nagtanong sa akin
kung mas marami siyang naintindihan kaysa sa kanyang ipinapakita. Kung nabahala siya sa mga salita ni Danica tulad ko. Sa tingin ko, sa loob-loob, pareho kaming alam na ang gabing iyon ay hindi na lamang isang business dinner. Ang daan pauwi ay tahimik, tila masaya si Danica sa kanyang sarili. Bumubulong sa radyo. Paminsan-minsan ay nagkokomento tungkol sa alak o sa panghimagas, na para bang walang anumang sensitibong bagay ang lumabas sa kanyang bibig. Habang may traffic light, tumingin siya sa salamin ng arawan at nag-retouch ng lipstick. Naging maayos, sabi niya sa huli. Sa tingin ko, matatapos na natin ang kasunduan. Na-impress si Ginoong Tanaka. Lubos akong nagagalak. Sagot ko na ang boses ay tila walang laman kahit sa akin, na para bang nagmula sa malayo. Tumingin ako sa bintana sa mga ilaw ng lungsod, sa mga gusali, sa mga anino ng mga taong tumatawid sa mga kalye. Nang hindi nalalaman na sa loob ng sasakyang iyon, sa katahimikan, ay bumabagsak ang isang kasal. Binigyan ako ni Danica ng isang walang imik na halik sa pisngi. Sinabi niya na marami siyang atrasadong email at nawala sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto tulad ng dati. Umakyat ako sa kwarto, binuksan ang ilaw at nanatiling nakatayo sa gitna ng katahimikan. Hindi alam kung ano ang gagawin sa aking katawan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng aparador at nakita ko ang isang lalaking maayos ang suot. Tila matagumpay, na may mga mata na tila malabo ng isang taong kakatapos lang makita ang totoong bersyon na ipinproyekto sa isang screen at walang pagkakahawig sa trailer na ibinenta sa kanya. Umupo ako sa kama, kinuha ang aking mobil, hawak ito sandali sa aking mga kamay. At pagkatapos ay gumawa ako ng isang bagay na hindi ko akalaing gagawin ko. Tinawagan ko si Veronica. Si Veronica ay aking kasama sa kwarto noong kolehiyo. Ang aking matalik na kaibigan sa mga taong iyon, kung saan naniniwala pa ako na lahat ay posible. Magdamag kaming nag-aaral, nagtatawanan, nagbabahagi ng murang pizza at mga lihim. Nakita niya akong umiyak sa aking unang seryosong paghihiwalay. Sinamahan ko siya nang mamatay ang kanyang ama. Pagkatapos, ang buhay, ang distansya, at ang banayad na paraan kung paano pinanghinaan ng loob ni Danica ang aking mga pagkakaibigan ay unti-unting naghihiwalay sa amin. Si Veronica ay naging family lawyer, ironiko, at dumaan sa sarili niyang diborsyo 5 taon na ang nakalipas. Kamakailan ay muli kaming nagkaroon ng kontak sa social media. Nagpalitan kami ng ilang mensahe. Isang kailan tayo magkikita. Ngunit wala akong sinabi sa kanya na totoo tungkol sa aking buhay. Hindi hanggang sa gabing iyon. Sagot niya sa pangalawang ring. Nagulat sa oras. Halos 11 na ng gabi. Carlo, sabi niya na may halong saya at alerto na nararamdaman mo kapag tumatawag ng gabi ang isang kaibigan mula sa nakaraan. Lumunok ako. Kailangan ko ng abogada. Sabi ko at nag-crack ang boses ko sa huling salita. 2 oras kaming nag-usap. Hindi ako nag-i-exaggerate. Humiga ako sa kama na madilim ang kwarto at isinalaysay ko ang lahat. Ang hapunan, ang pag-uusap sa Japanese, ang mga account sa ibang bansa, ang 6 na buwang affair kay Paolo, ang mga taon ng pakiramdam na minamaliit at ginagamit bilang dekorasyon para sa estabilidad. Habang nagsasalita ako, unti-unti kong nabubuo ang mga bagay na dati ay malabo lang na sensasyon, at sa pagbanggit sa mga ito ay nagiging mas totoo, mas hindi mapapasubalian. Nakinig si Veronica nang hindi masyadong sumasabat. Paminsan-minsan ay sinasabi lang niya, aha, o nagtatanong ng tiyak na detalye, ngunit halatang mabilis ang pag-iisip niya. Sanay sa ganitong uri ng kwento. Bagaman mas masakit ngayon dahil ang bida ay isang taong mahal niya. Nang matapos ako, nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Ang una mong kailangan ay huminga, sabi niya sa huli. Kaya mo bang gawin yan para sa akin? Huminga ako, huminga ng malalim, dahan-dahang inilabas. Pangalawa, kailangan mong maintindihan na ang ginagawa niya sa mga account na yan sa ibang bansa ay maaring ilegal. Siguradong napakapangit ng etika kung nagtatago siya ng mga ari-arian sa kasal na inaasahan ang diborsyo. O para lang kontrolin ang lahat. Iyon ay financial fraud. Maaari natin itong gamitin sa iyong pabor. Wala akong patunay, bulong ko. Isang pag-uusap lang iyon. Hindi ako nag-record ng kahit ano. Masyado akong abala sa pagpoproseso ng naririnig ko. Okay lang, sagot niya na may matatag na tono na nagpaalala sa akin kung bakit ko siya laging pinagkakatiwalaan. Gagawin natin ang sumusunod. Huwag mo muna siyang kumprontahin. Alam kong gusto mong gawin iyon. Na nasusunog ka sa pagnanais na isigaw sa kanyang mukha ang lahat ng alam mo. Ngunit kailangan nating maging estratehiko. Simula bukas, magsisimula kang magtipon ng dokumentasyon, bank statements, tax declarations, anumang financial records na may access ka. Kumuha ng mga litrato, mag-forward ng mga email, kung anuman. Kung naglilipat siya ng pera, mayroong bakas. Mahahanap natin yan.
Veronica, natatakot ako, aminin ko. Hindi lang takot na mawala ang kasal, na sa totoo lang ay nawala na, kundi takot na matuklasan ang lahat ng nasa ilalim ng ibabaw. Alam ko, sabi niya, ngunit alam ko rin na matalino ka at may kakayahan. At napatunayan mo yan sa pag-aaral ng isang buong wika nang hindi niya nalalaman. Hindi ka ang kontentong lalaki na inilarawan niya. Kaya mo ito at hindi ka nag-iisa. Mula sa sandaling ito, ang anumang mangyari ay haharapin natin ng magkasama. Okay. Nang matapos ang tawag, matagal akong nakatingin sa kisam sa dilim. Pagkatapos ay umupo ako sa gilid ng kama, at sa wakas ay hinayaan kong bumuhos ang lahat ng aking pinipigilan sa restauran. Galit, pagtataksil, sakit, takot. Tahimik akong umiyak, nakakuyom ang mga kamao sa aking mga tuhod. Nakaramdam ng halong kahihiyan at ginhawa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ay nagsimulang lumago ang isa pang bagay. Isang malamig at malinaw na determinasyon. Hindi na ako magiging ang asawang kapakipakinabang lang bilang dekorasyon ng katatagan. Hindi ko napapayagan ang aking sarili na maliitin at linlangin sa sarili kong tahanan. Babawiin ko ang kontrol sa aking buhay. Kahit na nangangahulugan iyon ng pagsunog sa lahat ng aking binuo hanggang sa sandaling iyon. Akiramdam ko, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako ang naghihintay kay Danica na magdesisyon ng susunod na hakbang, kundi ako ang magdedesisyon sa sarili ko. Kinabukasan ng umaga ay tumawag ako sa trabaho na nagsasabing magtatrabaho ako sa bahay dahil hindi ako maganda ang pakiramdam. Sapat ang aking kredito at tiwala na naipon para walang magtatanong. Halos hindi napansin ni Danica, bumulong siya tungkol sa isang mahalagang pulong at umalis papunta sa opisina na may kape sa isang kamay at ang mobil sa isa pa. Mula sa bintana, nakita ko siyang sumakay sa kotse. Inayos ang salamin sa likuran. Sinuri ang kanyang makeop at umalis nang hindi iniisip na habang siya ay papalayo. Ang buhay na maingat niyang binuo ay nagsisimulang gumuho kung saan niya pinakamabababa inaasahan, sa kanyang sariling mga drawer. Nang mawala ang kotse sa kanto, nagsimula akong maghanap. Isang kasangkapan na palaging tila magulo sa akin. Ngunit sa katunayan ay may sariling lohika. Kalahating bukas na sobre, mga folder na may kalahating label, mga tala na nakakabit na may mga pagpapaikli na siya lang ang nakakaintindi. Binuksan ko ang mga drawer na may pulso na lumalabas sa aking lalamunan na may pakiramdam na tumatawid ako ng isang linya. Ngunit naalala ang boses ni Veronica. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Hindi ito walang dahilan na panghihimasok. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Nakita ko ang mga bank statement ng nakarang 3 taon. Joint tax declarations. Impormasyon sa investment accounts. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat gamit ang mobil at inupload sa isang pribadong folder sa cloud na nilikha ni Veronica para sa akin noong gabing iyon. At ipinadala niya sa akin ang link na may maikling mensahe. Dito natin ilalagay ang lahat, step by step. At doon, may 2 account na hindi ko pa nakita, na may pangalan ng mga bangko na wala sa aming karaniwang listahan. Regular na paglilipat, mga halaga na hindi kalakihan sa isang pagkakataon, ngunit kung pagsasama-samahin ay nakakagulat. $50,000 ang lumabas sa nakalipas na 8 buwan patungo sa isang bangko sa Cayman Islands. Unti-unting naubos ang aming joint savings account, hindi biglaan, kundi sa maliliit na kagat na idinisenyo upang hindi magdulot ng hinala sa isang hindi titingin ng maigi. Isang tulad ko, na nagtitiwala. Nakaramdam ako ng pagduduwal. Kinailangan kong sumandal sa mesa sandali upang hindi mawalan ng balanse. Ngunit patuloy akong naglilitrato. Patuloy na nagdodokumento. Sinabi ni Veronica na maging detalyado ako, kaya ginawa ko. Nakakita rin ako ng mga nakaprint at naka-archive na email. Korespondensya tungkol sa isang maliit na investment property na hindi ko alam na mayroon, o mas tumpak, na pag-aari niya. Isang apartment sa beach na nabili sa pamamagitan ng isang kumpanya na hindi ko pa narinig na binanggit. Lahat ay nakapangalan sa kanya. Ang akin ay maliwanag na wala, na para bang hindi ako umiral sa planong iyon. At pagkatapos ay nakita ko ang mga email na ipinadala kay Paolo. Nagbabaya si Danica o marahil ay masyadong kampante. Nagprint siya ng ilang pag-uusap, marahil para suriin ang mga numero o petsa, at iniwan ang mga ito sa isang asul na folder na walang malinaw na label. Nagsimula akong magbasa na iniisip na ito ay mga dokumento ng trabaho, ngunit ang mga unang linya ay nagpatigas sa akin. Mga romantikong mensahe, mga intimate na komento tungkol sa mga gabi sa hotel sa trabaho, mga pribadong biro tungkol sa kung gaano ako kainosente, mga plano para sa isang kinabukasan na malinaw na wala ako. Sa isa sa mga ito, na isinulat ilang araw bago ang hapunan kasama si Tanaka, nakasulat, kapag naayos ko na ang problema, Carlo, pwede na ba tayong tumigil sa pagtatago? Kailangan ko lang ng kaunting oras para maayos ang lahat ng piraso. Ang problema, Carlo, iyon ang naging ako.
Isang problemang administratibo na kailangang ayusin upang gumana ang kanyang ideal na buhay. Iningatan ko ang bawat isa sa mga email na iyon na parang mga piraso ng isang nakakatakot na puzzle. Sa loob ng 6 na linggo, tahimik akong nagtipon ng ebidensya. Nakatira kasama ang isang babae na ngayon ay malinaw na nakikita ko. At gayon paman, patuloy na natutulog sa aking kama, kumakain sa aking mesa, nakikipag-usas sa akin na parabang walang nangyayari. Ang mga araw na iyon ang pinakamahaba at pinakakakaiba sa aking buhay. Nagigising ako, nag-aalmusal kasama siya, nakikinig sa kanyang reklamo tungkol sa trapiko, sa boss, sa isang kasamahan, sa kung gaano niya kailangan lumaban para makuha ang nararapat sa kanya. Minsan ay binabanggit niya si Paolo ng dumaan, yung sa finance na nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo. At tumango ako, nararamdaman na ang mukha ko ay isang nakapirming maskara. Nagtatrabaho ako, dumadalo sa mga pulong at paminsan-minsan ay sumusulpot sa banyo upang suriin ang mga mensahe mula kay Veronica, na nag-organisa ng impormasyon. Nagtatayo ng kaso na may katumpakan ng isang taong nakakita na ng maraming bersyon ng parehong kwento. 2 beses sa isang linggo kaming nagkikita sa kanyang opisina. Dumarating ako na may dalang folder o ang mobil na puno ng mga bagong litrato. Sinasalubong niya ako ng kape at isang ekspresyon na pinaghalong profesionalismo at pagmamahal. Ang kanyang opisina ay isang maliit na lugar, puno ng papeles, mga diploma sa dingding, mga istante na may mga aklas sa batas at isang medyo buhay na halaman sa sulok. Ang pagkakaiba sa aking malinis na opisina na puno ng mga screen at graph ay napakalaki. Doon, nakaupo sa harap niya. Pakiramdam ko ay hindi ako isang manager, kundi isang hubad na tao. Pinag-usapan namin ang bawat dokumento, bawat email, bawat kahina-hinalang galaw. Dito, sabi ni Veronica, binibigyang diin ang isang petsa. Nagsisimula siyang ubusin ang savings account at dito ito tumutugma sa mga pagbili na hindi lumalabas sa inyong normal na pagpaplano. Ang email na ito mula kay Paolo, dagdag pa niya, ay purong ginto. Inaamin niya ang kalaman sa mga paglilipat ng pera. Nagdudulot din iyon ng problema sa kanya. Ngunit higit sa lahat ay nagpapatunay na hindi ito aksidente. Napagtanto mo bang plinano niya ang lahat? Tanong ko minsan na may halong pagkamangha at takot. Sagot niya habang diretsong nakatingin sa akin. At dahil diyan, gagawin natin ito ng maayos. Hindi ito paghihiganti lamang, Carlo, ito ay hustisya. Inaangkin mo ang nararapat sa iyo at naglalagay ng hangganan sa isang taong hindi kailanman naisip na kaya mong gawin iyon. Samantala, sa bahay, tila nabubuhay si Danica sa isang paralel na realidad. Patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang posibleng promosyon, sa alyansa sa mga Hapon, sa mga hakbang na ginagawa niya upang masiguro ang aming kinabukasan. Paminsan-minsan ay nagiging mas mapagmahal pa siya kaysa dati, na parabang may nararamdaman siya o na parabang alam niyang malapit na niyang ipatupad ang kanyang plano, ay kaya niya magkaroon ng isang uri ng anticipatory nostalgia. Pinagmamasdan ko siya na may halong lungkot at distansya. Tumigil ako sa pagtatanong kung kailan niya ako, hindi na minahal at nagsimulang tanggapin na hindi na lang ako bahagi ng kanyang ekwasyon. Sigurado ka bang gusto mong umabot sa ganoon kalayo? Tanong sa akin ni Veronica sa isa sa aming mga pulong ng buo na ang kaso. Ang tungkol sa kumpanya ay magiging parang bomba. Maaring wala siyang matira kahit sandali. Naalala ko ang hapunan, ang kanyang mga salita, ang problema, Carlo, ang kaswal na paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa pagtatago ng pera. Plano na niyang wala akong matira, sagot ko. Literal niya itong sinabi. Matagal na siyang naghahanda para rito. Nauna lang ako. Dahan-dahang tumango si Veronica. Sige. Kung gayon, gagawin natin ito ng maayos. Pumili kami ng Biyernes. Isinampa ni Veronica ang petisyon ng diborsyo noong Huwebes ng hapon, bago pa man magsara ang mga korte. Kinaumagahan ng Biyernes, nagbihis ako na parang papasok sa trabaho, perpekto ang pagkakatali ng kurbata, may dalang maleta, ngunit sa halip na pumunta sa aking opisina, dumiretso ako sa opisina ni Veronica. Sa 9:00 ng umaga, matatanggap ng Departamento ng Human Resources ng kumpanya ni Danica ang isang dossier na may lahat ng ebidensya, ang mga paglipat ng pera, ang mga account sa ibang bansa, ang mga email kay Paolo, lahat ay nakaayos ng walang awa na katumpakan. Sa 9:30, isang opisyal ng korte ang maghahatid ng mga papeles ng diborsyo sa kanyang opisina. Naimagin ko ang eksena ng hindi sinasadya. Binubuksan niya ang isang sobre na nakakunot ang noo. Binabasa ang pangalan ko sa mga papel na hindi niya inaasahan. Umupo ako sa conference room ni Veronica. Isang mahabang mesa, isang bintana na nagpapapasok ng mahinang liwanag, isang coffee maker sa sulok. May kape ako sa harap na hindi ko malasahan. Tinitingnan ko ang relo bawat 2 minuto, tumatayo, umuupo ulit.
Sa isang pagkakataon, kinuha ko ang aking mobil para maglibang at nakita ko ang isang notifikasyon. Isang mensahe mula kay Danica. Isang bagay tungkol sa hapunan na mayroon kami sa Sabado kasama ang ilang kaibigan. Hindi ko ito sinagot. Ilang minuto pagkatapos ay pinatay ko ang telepono. Ayaw kong makita ang kanyang mga tawag o mensahe kapag nalaman niya ang nangyayari. Sa 11:00, pumasok si Veronica sa silid na may laptop sa kamay. Nandyan na, sabi niya. Naihatid na ang mga papeles. Natanggap na ang mga ebidensya. Agad siyang sinuspinde habang iniimbestigahan. Sinulatan ako ng kontak namin sa Human Resources. Umupo siya sa harap ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Huminga ako ng malalim. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa mesa upang makaramdam ng isang matibay na bagay. Takot na takot, aminin ko, ngunit may kapayapaan, na parabang sa wakas ay gumagawa ako ng isang bagay na tama para sa aking sarili. Noong gabing iyon, nanatili ako sa bahay ni Veronica. Mayroon siyang guest room na pininturahan ng light color, na may double bed at isang bedside table na may simpleng lampara. Sinabi na niya sa akin na pwede akong manatili doon hanggang kailangan ko. Tinulungan niya akong magsulat ng mga email para sa aking sariling trabaho. Ipinapaliwanag na kukuha ako ng leave sa personal na dahilan sa loob ng ilang linggo. Nag-order kami ng pagkain. Nagbukas ng isang bote ng alak. Pinag-usapan ang anumang bagay maliban sa diborsyo sa loob ng isang oras, na parang makakapagpahinga kami sa trahedya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong nakakahinga ako nang hindi kailangang bigyang katwiran ang bawat desisyon. Nang walang takot na ang anumang nais ko ay mahusgahan na hindi praktikal. Sinubukan akong tawagan ni Danica ng 47 beses noong unang araw. Alam ko dahil si Veronica ang nagbilang. Nag-iwan siya ng mga voicemail na nagsisimula sa paggalito hanggang sa galit, at dumaan sa mga pagmamakaawa at nakatagong pagbabanta. Wala akong narinig. Si Veronica, dahil sa obligasyon sa propesyon, at iningatan niya ang mga ito bilang bahagi ng ebidensya. Inilaawan niya ito sa akin ng maikli. Una, anong nangyayari? Pagkatapos ay paano ka naglakas loob? Pagkatapos ay pwede ba tayong mag-usap? Maya-maya ay sisirain mo ang aking karera, pag-isipan mong mabuti. Ang lahat ng katalogo ng isang taong hindi nakakaramdam ng pagkakasala sa kanyang ginawa, kundi sa mga kahihinatnan na kailangan niyang harapin ngayon. Noong Sabado, kasama si Veronica at isang pulis, bilang pag-iingat lamang, kung sakaling magkagulo, bumalik ako sa bahay upang kunin ang aking mga gamit. Hindi nandoon ang pulisya dahil sa takot sa pisikal na karahasan. Mas ito ay isang neutral na presensya, isang saksi. Nasa sala si Danica at mukha siyang napakapangit, magulo ang buhok, magulo ang ayos, na may namumula at magaang mga mata. Nang makita niya akong pumasok, bigla siyang tumayo. Carlo, pakiusap. Nagsimula siya habang humahakbang patungo sa akin. Itinaas ko ang aking kamay. Hindi. Nanatili siyang nakatayo, hirap huminga. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ipaliwanag kung ano. Tanong ko na nakakaramdam ng kakaibang kalmado. Na niloloko mo ako. Na nagtago ka ng pera. Na sinabi mo sa isang kasosyo na isa akong taong walang ambisyon. Kapakipakinabang lang para magpakita ng estabilidad. Narinig ko ang bawat salita sa hapunan na iyon. Danica. Bawat isa. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha ng biglaan, na parabang mayroong nagpatay ng ilaw. Ikaw, hindi ka nagsasalita ng Japanese, bulong niya. Nagsasalita ako ng maayos sa loob ng mahigit isang taon na, sagot ko. Kuryoso na hindi mo man lang tinanong. Hindi ka kailanman nagkaroon ng interes na malaman kung saan ko ginugugol ang aking oras habang ikaw ay masyadong abala sa trabaho o kay Paolo. Binigkas ko ang pangalan ng may intensyon. Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang baba. Nahulog siya sa sopa na parabang hindi siya kayang suportahan ng kanyang mga binti. Sinuspinde ako ng kumpanya, sabi niya pagkaraan ng ilang segundo. Iniimbestigahan nila ang lahat, Carlo. Maaring mawalan ako ng trabaho. Hindi na iyon ang problema ko, sabi ko. At nagsimula akong maglakad patungo sa hagdan. Patungo sa kwarto kung saan kailangan kong mag-empake. Teka, ang kanyang boses ay tila desperado, halos hysterical. Maari nating ayusin ito. Couples therapy, ano man. Tatapusin ko na si Paolo. Malalampasan natin ito. Isang pagkakamali lang iyon. Nalilito ako. Alam mo kung paano ang pressure. Lumingon ako upang tingnan siya. Tingnan siya ng totoo. Ang babaeng iyon na nakasama ko sa loob ng 12 taon. Na minahal ko at akala ko ay mahal din ako. Ayaw mong ayusin ito. Sabi ko ng dahan-dahan. Gusto mong ayusin ang iyong karera, ang iyong imahe, ang iyong sitwasyong pinansyal. Hindi ka nasasaktan sa paggawa mo ng masama sa akin.
Nasasaktan ka dahil natuklasan ka. Hindi totoo iyan, tugon niya. Ngunit lumihis ang kanyang tingin sa loob ng ilang segundo patungo sa pulis, patungo kay Veronica, na para bang naghahanap ng mas paborableng senaryo. Sa hapunan na iyon, sinabi mo kay Ginoong Tanaka na ako ay isang taong kontento, na ikaw ang nagmamaneho, na ako ay higit pa sa isang simbolo ng katatagan na maganda sa mga larawan, patuloy ko. Naalala mo ba na sinabi mo iyon? Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Kinuyom ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Tapos na ang pagpapaliit ko sa sarili ko para maramdaman mong mas malaki ka. Danica, patuloy ko. Tapos na ang pagiging maginhawang asawa na hindi humihingi ng masyado. Isumit mo ang lahat ng resources na gusto mo. Labanan mo ang diborsyo kung gusto mo. Ngunit hindi ka mananalo at hindi ka magtatagumpay sa pagtatago ng ating mga ari-arian. Nakita ko na ang mga account, ang mga email, ang apartment. Hindi mo na kayang magpanggap na ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Nakita ko ang isang bagay na nasira sa kanyang ekspresyon. Marahil ito ang sandaling na-realize niya na ang problema, Carlo, ay hindi na isang madaling manipulahin na piyesa kundi naging isang hindi inaasahang kalaban. 2 oras akong nag-empake. Kumuha ng damit mula sa aparador, naglagay ng mga libro, mga notebook ng Japanese, ang laptop, ilang personal na bagay na tila masyadong puno ng alaala para iwanan. Bawat bagay na inilalagay ko sa maleta ay isang maliit na paalam din sa isang bersyon ng aking sarili na hindi na umiiral. Hindi ako sinubukan pigilan ni Danica. Nanatili siya sa sofa na nakatingin sa kawalan. Paminsan-minsan ay hinahaplos ang kanyang buhok, na parang sinusubukan niyang ayusin sa labas ang isang bagay na sa loob ay wala ng ayos. Pakiramdam ko rin ay wasak ako. Hindi ako magsisinungaling, ngunit hindi tulad niya. Sa wakas ay alam ko na kung saan ako pupunta. Ang diborsyo ay tumagal ng 8 buwan upang matapos. Ang batas ng estado kung saan kami nakatira ay nangangailangan ng 6 na buwang panahon ng paghihintay mula sa paghahain ng kaso. At ginugol namin ang panahong iyon sa pakikipagnegosasyon sa kasunduan kasama ang mga abogado, dokumento, pagdinig, at hindi komportableng katahimikan sa mga pasilyo ng korte. Natuklasan ng panloob na investigasyon ng kumpanya ang sapat na ebidensya ng paglabag sa etika, ang mga hindi idineklarang paglipat ng pera, ang paggamit ng insider information para sa personal na pakinabang, ang mga email kay Paolo. Tinanggal siya sa trabaho. Kalaunan ay nakahanap siya ng ibang trabaho, ngunit sa mas mababang posisyon, mas mababang sweldo, at mas kaunting oportunidad. Ang mga account sa ibang bansa ay kailangang ideklara at hatiin. Ang ari-arian na hindi ko alam na mayroon ay naging bahagi ng mga ari-arian sa kasal. Si Veronica, sa kanyang matiyagang kahusayan, ay hinila ang bawat hibla hanggang sa mabuwag ang tela na hinabi ni Danica sa likod ko. May mga panahong mahirap, syempre, mga sesyon kung saan sinubukan ng mga abogado ni Danica na ilaawan ako bilang isang malamig. Wala, labis na nakatuon sa kanyang karera. Isang taong hindi sinasadyang nagtulak sa kanya na maghanap ng pag-unawa sa labas. Pinakinggan ko ang mga kwentong iyon na parang nakikinig ng kwento tungkol sa isang karakter na malabo ang pagkakakilala. Ngunit hindi niya lubos na kinikilala. Hindi ako perpekto, naisip ko ng maraming beses, ngunit walang makakapagpawalang sala sa sinubukan niyang gawin. Sa ilang pagdinig ay nag-cross ang aming tingin. Mayroong halong panunumbat at pagmamakaawa sa kanyang mga mata, na para bang umaasa pa rin siya na sa huling sandali ay urong ako. Hindi ko ginawa. Sa huli, umalis ako na may kalahati ng lahat ng sinubukan niyang itago, bukod ba sa isang compensatory pension sa loob ng 3 taon, habang inaayos ko ang aking buhay at inorganisa ang aking sariling karera sa mga kondisyon na makikinabang sa akin, hindi sa aming imahe. Ngunit higit pa sa pera, may naiwan sa akin na walang katumbas na presyo. Ang katiyakan na pinili kong hindi na maging isang pangalawang karakter sa sarili kong kwento. Ang pinakamaganda, gayunpaman, isang bagay na hindi ko kailanman nakita na darating, ay nangyari mga 2 buwan matapos simulan ang proseso ng diborsyo. Isang umaga, habang nagre-review ng mga email sa computer, nakita ko ang isang notifikasyon sa LinkedIn, isang bagong mensahe. Ang nagpadala ay si Tanaka. Umakyat ang aking puso. Binuksan ko ang mensahe na may mabilis na tibok. Maikli ngunit mainit. Sinasabi nito na narinig niya mula sa ibang tao ang tungkol sa aking diborsyo at sa komplikadong sitwasyon na aking pinagdadaanan. Idinagdag niya na sa hapunan, naramdaman niya na mas marami akong naintindihan kaysa sa aking ipinapakita at ang intuisyon na iyon ay nakumpirma nang malaman niya ang ilang detalye. Nagbubukas sila ng opisina sa aming bansa at kailangan nila ng isang taong nakakaintindi ng parehong Western tech at business world at Japanese business culture. Ang aking kombinasyon ng karanasan at kasanayan sa wika, isinulat niya,
ay magiging napakahalaga. Nagtanong siya kung handa akong magkape at pag-usapan ang isang posibleng posisyon. Naalala ko ang eksaktong pakiramdam, na para bang biglang may nagbukas ng pinto sa isang pader na akala ko ay solid. Nakipagkita ako sa kanya at sa kanyang koponan ilang linggo pagkatapos sa isang hotel room na diskretong mamahalin. Sa pagkakataong ito, nagsalita ako ng Japanese mula sa unang minuto. Nakita ko kung paano lumiwanag ang kanyang mga mata ng tunay na respeto at marahil ay may bahid ng kasiyahan sa pagdaya sa kanila noong gabing iyon. Nagpapanggap na isang tahimik na bisita. Alam ko, sabi niya sa Japanese sa dulo ng interview, nang relax na ang atmosphere. Sa restaurant, nang nagsasalita si Danica tungkol sa iyo, may nakita ako sa iyong tingin. Alam kong mas marami kang naiintindihan kaysa sa ipinapakita mo. Hindi ko alam kung gaano kalaki, pero naramdaman ko. Masaya akong nakita mo ang iyong lakas. Inalok nila ako ng posisyon, Senior Director ng Marketing at Business Development para sa bagong opisina. Ang sahod ay 3 beses ng aking dating kinikita. Ngunit bukod pa sa pera ay mayroong iba pa. Respeto, autonomiya, isang tunay na pagkakataon upang makabuo ng sariling akin. Tinanggap ko, pinirmahan ang kontrata na pakiramdam ko ay tuluyan ng isinasara ang isang pinto at binubuksan ang isa na matagal nang naghihintay. Sa loob ng 15 taon, pinamunuan ko ang departamento na iyon bago ako nagretiro. Naglakbay ako sa Japan nang hindi bababa sa 100 beses. Naglakad ako sa mga kalsada na dati ay nakikita ko lang sa mga drama at litrato. Kumain ako ng mga putahe na ang mga pangalan ay natutunan ko sa aking mga klase sa wika. Nawala ako sa malalaking istasyon ng tren at hinayaan kong gabayan ako ng aking mga kasamahan sa maliliit na bar kung saan ang Japanese ay hindi tunog na akademikong ehersisyo, kundi parang pang-araw-araw na musika. Nagkaroon ako ng tunay, malalim na pagkakaibigan, sa mga taong nakakilala sa akin hindi bilang asawani, kundi bilang Carlo, ang seryosong tao, na may hindi inaasahang sense of humor, ang nagsikap na maunawaan hindi lamang ang wika, kundi pati na rin ang mga Pino na detalye ng kultura. Sa trabaho, sa unang pagkakataon, naramdaman kong pinapakinggan ang aking opinyon sa halaga nito. Hindi kung gaano ito magkasya sa litrato. Sa personal na plano, nagbago rin ang aking buhay. Lumipat ako sa isang simpleng ngunit maliwanag na apartment, kung saan bawat bagay ay pinili ko, nang walang pakikipagnegosasyon sa sinuman. Natuklasan ko na gusto kong magluto, na nakakarelats ang paghihiwa ng gulay habang nakikinig ng Japanese, musik o podcasts tungkol sa kasaysayan. Nakidate ako ng ilang babae. Nagkaroon ako ng isang seryosong relasyon sa loob ng 5 taon sa isang kasamahan mula sa ibang kumpanya. Isang babaeng dumaan din sa diborsyo at nakasama ko sa maraming tawanan at ilang luha. Natapos ito ng maayos dahil ang aming mga landas ay nagsimulang maghiwalay. Ngunit hindi na ako muling nagpaliit upang magkasya sa hulma ng pananaw ng ibang tao sa kung sino ako dapat. Hindi na ako muling nagpaalam para magkaroon ng libangan. Ninagtago ng aking mga interes dahil sa takot na magmukha itong katawa-tawa. Isang beses ay nagpadala sa akin si Danica ng email. Mga 3 taon matapos maging pinal ang diborsyo. Ito ay isang mahabang mensahe kung saan isinalaysay niya na muli siyang nagpakasal, na mayroon siyang maliit na anak, na nagawa niyang patatagin ang kanyang karera sa ibang kumpanya. Humihingi siya ng tawad sa kung paano natapos ang lahat sa pagitan namin at sinabi niya na umaasa siyang maayos ako. Nagsalita siya tungkol sa mga pagkakamali ng kabataan, sa hindi pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon kami. Binasa ko ang email hanggang sa dulo. Isinara ito at hindi na sumagot. May mga kabanata na hindi nangangailangan ng epilogo at ito ay isa sa mga iyon. Ang aking katahimikan ang tanging sagot na nais kong ibigay sa kanya. Ngayon, 63 taong gulang na ako. Lahat ng iyon ay nangyari mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ngunit naalala ko ang bawat detalye nang may linaw na minsan ay ikinagulat ko. Ang restaurant na may malabong ilaw. Ang nasisiyahang kislap sa mga mata ni Danica nang ipakilala niya ang kanyang sarili bilang ang strategic mind, na ipinipinta ako bilang isang mapusyaw na tao. Ang kalmadong boses ni Veronica sa kabilang linya, ang unang email mula kay Tanaka, ang unang flight patungong Tokyo, ang diborsyo, gaano man ito kasakit, nagbigay buhay sa akin. Pinilit niya akong tumingin sa salamin at tanungin ang aking sarili kung sino ako nang walang papel ng asawa, nang walang balat kayo ng matatag na kasal. At laban sa lahat ng inaasahan, natuklasan ko na mas gusto ko ang lalaking lumabas mula sa sunog na iyon kaysa sa pumasok dito. Nagpapatuloy ako sa pag-aaral ng hapon, bagaman ngayon ay para sa kasiyahan lamang. Mayroon akong istante na puno ng mga nobela, ang ilan ay madali, ang iba ay nagpapawis pa rin sa akin. At nasisiyahan akong makahanap ng mga bagong salita na hindi ko lubos na maisasalin.
Nanood ako ng mga pelikula, serye, at minsan maging mga balita para lang marinig ang kabilisan ng wika. Paminsan-minsan ay nagtuturo ako ng pribadong klase sa mga batang propesyonal na gustong matuto para sa trabaho. Tinitingnan nila ako ng may kuryosidad kapag sinasabi ko sa kanila na sa aking kaso. Ang wikang iyon ay nagsimula bilang isang lihim na takas at nagtapos bilang ang nagligtas sa akin. Ito ang buhay na patunay na kaya kong gumawa ng higit pa sa aking pinayagan na paniwalaan, habang nabubuhay ako nang nagkukulong sa isang kasal kung saan, halos hindi man lang nabibilang ang aking boses. Ang hapunan na iyon sa Japanese restaurant ay sabay na ang pinakamasama at pinakamagandang gabi ng aking buhay. Ang pinakamasama, dahil narinig ko ang mga katotohanan na sumira sa realidad na akala ko ay ligtas. Dahil pinilit niya akong tanggapin na ang babaeng kasama ko sa kama ay hindi ang taong akala ko. Ang pinakamahusay dahil sa wakas ay itinulak niya ako upang kumilos, upang tumigil sa pagdanggap ng mas kaunti kaysa sa nararapat, upang lumabas mula sa komportableng pagkadismaya ng pagiging invisible. Kung naririnig mo ito at nasa isang kasal ka kung saan pakiramdam mo ay invisible ka, kung saan ka minamaliit, kung saan ang iyong mga tagumpay ay tinatawanan o ginagamit lang bilang dekorasyon para sa buhay ng ibang tao, bigyang pansin ang pakiramdam na iyon. Hindi iyan kahinaan, hindi iyan pagmamalabis, hindi iyan kawalan ng utang na loob. Iyan ang iyong panloob na boses na sumusubok na bigyan ka ng babala na may maling nangyayari. Alamin ng wika, kung ano man ang kailangan mo. Marahil literal, tulad ng ginawa ko sa Japanese. Marahil ang wika ng mga batas upang maunawaan kung ano ang nararapat sa iyo. Marahil ang sa pananalapi upang malaman kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Marahil ang iyong sariling pagpapahalaga sa sarili upang makapaglagay ng hangganan ng walang pakiramdam na nagkakasala. Magtipon ng ebidensya, kahit na ang mga ebidensyang iyon ay panloob muna. Mga sandali, mga parirala, mga paulit-ulit na pattern. Huwag mong ipagpalagay na normal ang bagay na araw-araw kang nasasaktan. Hanapin ang iyong Veronica, ang taong iyon o ang propesyonal na alam kung paano ka protektahan at sasabihin sa iyo ng mahinahon na hindi ka baliw sa iyong nararamdaman. At kapag handa ka na, bawiin mo ang iyong buhay. Hindi ito magiging madali, masakit ito. Magkakaroon ng mga gabi kung saan pagdududahan mo ang lahat. Kung saan itatanong mo sa iyong sarili, kung hindi ba mas madali ang manatili kung nasaan ka, nagtitiis. Magkakaroon ng mga araw kung saan ibubulong sa iyo ng takot na mas mainam na maging isang accessory, kaysa ipagsapalaran ang pagiging mag-isa. Ngunit sa kabilang panig ng sakit na iyon, mayroong isang buhay kung saan maaari kang maging lubos na ikaw, kung saan mahalaga ang iyong boses, kung saan mahalaga ang iyong mga desisyon, kung saan hindi ka isang supporting character sa kwento ng ibang tao, kundi ang bida ng iyong sariling kwento. Isang buhay kung saan maaari kang umupo, tulad ko, pagkatapos ng maraming taon, upang isalaysay ang iyong naranasan nang hindi nahihiya na pinili mo ang iyong dignidad. At maniwala ka sa akin, ang buhay na iyon ay sulit na ipaglaban. At kung ang kwentong ito ay gumalaw sa iyo o nagpukaw ng iyong sariling buhay, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at ibahagi ang video na ito sa sinumang nangangailangan nito. Gustong-gusto ko ring basahin ang iyong opinyon sa mga komento. Ano ang ginawa mo sa aking lugar? Ang iyong paglahok ay nagpapalawak sa mensaheng ito nang higit pa sa iyong iniisip.